9,993 lang ang maaaring makapagmamay-ari ng espesyal na kamerang ito sa buong mundo. Kaya natural lang na itanong, ano bang meron dito? Ito na nga kaya ang kamera na bibilhin mo? At kung ako naman yung tatanungin, willing ba akong gumastos ng sarili kong pera para dito? Lahat ng yan pag-uusapan natin sa videong to. Itong hawak ko ngayon ay ang Insta360 X5 MM93 2025 Championship Edition. Isa itong collaboration ng Insta360 at ni Marc Marquez, o kilala din natin bilang MM93. Isa siya sa pinaka-successful na MotoGP rider sa buong mundo. Ginawa itong kamerang to para i-commemorate ang pagbabalik niya sa pagiging kampiyon after ng major injury niya noong 2020. Inspired ito sa official theme nila na more than a number. So speaking of numbers, gaya ng sabi ko earlier, limited lamang ang kamerang to sa 9,393 units sa buong mundo. By now, alam nyo na siguro kung bakit, kasi 93 yung number ni Marc Marquez. Siguro naman, obvious naman, 9,393. Anyway, samahan nyo ako at i-unbox natin to para malaman natin kung ano ba yung mga bagay-bagay na makukuha natin kung bibili tayo nito. Now, to be perfectly honest, sa box pa lang, napaka-premium na ng feels nito. Yan. Pinakaunang bubungad sa atin itong Insta360 X5 mismo. Ayan yung camera, pero set aside muna natin to kasi uunahin muna natin yung iba pang mga bagay na makukuha natin dito sa box. Now aside sa mismong camera, yung pinakaunang napansin ko rin is yung pre-printed picture, autograph picture ni Marc Marquez. Bumabanking gamit ang kanyang Ducati. Actually, di lang siguro halata sa video, pero natagalan ako bago ma-figure out itong box na to kasi akala ko mabubuksan pa to. Hindi pala. So, ang susunod na mga items natin is dito pala sa baba huhugutin. Ito. Meron pala siya ditong mahuhugot. Ayan. So, unahin natin itong heavy duty clamp. Ito yung pandiinan pagdating sa pag-mount natin ng camera natin sa ating motor. Kumbaga, trusted ko na to. Kaya nga tinawag heavy duty clamp. Yung partner naman niya is itong crab clamp. Magagamit natin to para mas maging secure yung mounting natin kasama itong heavy duty clamp. So bale, ito yung reinforcement. Ito yung hahawak sa invisible selfie stick. So natural lang na meron din tayong invisible selfie stick. Andito sa box. Ayan. Carbon fiber siya, magaan, tapos nag-e-extend siya hanggang 39 inches. Ayan. So good enough na rin yung ganitong haba ng isang selfie stick. So bale, ang setup natin dito usually is ganyan. Heavy duty clamp, selfie stick, camera dito sa taas, tapos ang ating crab clamp. Now, meron pa tayo ditong isang box. Sa loob nitong box, meron tayong clamp mount wrench na pwede nating magamit panghigpit sa ating mga clamps. Tapos, meron din tayong exclusive protective pouch para sa ating Insta360 X5. Ayan, tapos dito sa likod. Sa loob naman nito, meron tayong itong microfiber cloth. Ayan. Tapos, meron din tayong USB Type-C para sa data transfer at saka charging ng ating camera. Meron pa tayo dito sa loob ng box na isang Allen wrench para dito sa ating mga clamp. Tapos meron din tayong Insta360 na memory card. 128 gig yung capacity. UHS 1 V30. Sigurado itong compatible para sa ating Insta360 X5. Cleaning sticker. Ayan, makikita naman cleaning sticker yan para sa ating Insta360 mic or Insta360 X5 mic. Tapos warranty card. Tapos meron din tayong access dito para sa exclusive championship cloud album ni Marc Marquez. Plus meron itong kasamang free 1 year 1 terabyte na cloud storage sa Insta360 Cloud Plus. So kung puno ang ating memory card, pwede natin itong magamit para sa ating storage. Of course, meron din tayong quick start guide. Ayan, saka safety guidelines. Then meron din tayo nitong mga exclusive Marc Marquez stickers. Siyempre, ang ating Insta360 X5 MM93 2025 Championship Edition. So, yan. Ayan. Ayan. Dito sa mic niya. Oops, medyo mahirap. So, ayan. Sa wakas, natanggal na rin yung sticker niya sa mic. So, bale, ito yung harap. Merong accent dyan na pula. Sa gilid, meron ding accent na pula. Tapos, sa likod, andyan yung theme nila na more than a number. Tapos, MM93. Pero, hindi pa dyan nagtatapos kasi tuwing papatayin natin yung kamerang to, ayan,
Yung exit screen niya, Marc Marquez din. Actually, pati rin yung GPS dashboard para sa kamerang to, meron ding exclusive na Marc Marquez design. Nakita na natin to sa Ace Pro 2 Limited Edition, pero itong sa X5, mas pinaganda. Now, since itong Insta360 X5 meron ng replaceable lens, meron din ginawa yung Insta360 na MM93 theme na replacement kit. Yun nga lang, separately sold siya, hindi siya kasama dito. So just in case magasgas itong mga lens mo or kahit hindi magasgas, gusto mo lang palitan, pwede kang bumili nun. Now in terms of performance, itong Insta360 X5 MM93 edition, kapareho pa rin ng standard X5. Meron itong relatively malaking sensor na 1/1.28 inch na kayang mag-capture ng max resolution hanggang 8K 30fps para sa 360 videos. Kapag sinabing 360 videos, buong paligid nitong camera yung nakukunan niya. Hindi mo kailangang iharap itong mga lente niya sa mismong subject. Ika nga sa slogan nila, shoot first, frame later. Kasi sa editing or post-production ka na mamimili ng unlimited angulo para sa video na nakunan mo. Ito yung klase ng camera na ginagamit madalas sa pagmumotor na parang meron silang drone o kaya parang meron silang cameraman na kumukuha sa kanila ng video. Kasi mapapansin mo, umiikot yung angulo ng videos nila. Una, yung rider mismo yung nakikita mo, tapos biglang umikot, yung daan naman yung nakikita mo. Anyway, meron din itong kakayanan na mag-shoot ng 5.7K 60fps sa active HDR na magagamit natin sa mga sitwasyon na masyadong contrasty para makapture natin yung detalye galing ng shadows hanggang sa highlights. For example, tirik yung araw, dumaan ka sa malilim na lugar. Now kung low light situation naman, meron din tayong pure video mode. Dedicated low light mode siya dito sa Insta360 X5. Para mas klaro, mas stable, at detalyado yung mga kuha natin kahit na medyo challenging yung lighting condition natin, halimbawa sa gabi o kaya indoor yung shoot mo. Pagdating naman sa flow state stabilization, napaka-obvious naman siguro sa mga video sample na pinapakita ko. Napaka-stable niya. Tapos meron siyang horizon lock na kahit ikut-ikutin mo tong kamerang to or tumagilid to, nananatili pa rin perfectly level yung horizon natin. Kumbaga, katulad ito ng mga videos na nakikita natin sa MotoGP. Bumabangking yung mga riders pero yung camera nila, yung video nila, perfectly leveled yung horizon. Tapos kapansin-pansin din yung mga videos natin, napaka-wide, napaka-immersive. Sa audio department naman, meron din itong built-in multi-layer wind guard para sa usable audio kahit nasa mga mahahangin na sitwasyon. So how's the audio? How's the audio? Lapit tayo ng konti. How's the audio, ladies and gentlemen? This is the Insta360 X5 MM93 2025 Championship Edition. How's the audio? Now in terms of battery, katulad pa rin naman ito ng standard X5 na merong 2,400 mAh na capacity. Ayan. Kaya nitong umabot ng 208 minutes sa 5.7K 24fps na recording. At capable din itong kamerang to sa fast charging. So kaya mo mag-top up ng 80% sa loob lamang ng 20 minutes. By the way, kung ayaw mo mag-reframe sa editing or post-production kasi additional step siya, pwede mo rin gamitin itong kamerang to na single lens mode lang. Either itong lens na to or itong nasa likod. Na parang isang traditional action camera. Kaya nitong kumuha sa single lens mode ng max resolution na 4K 60fps. Tapos yung field of view is 170 degrees. Anyway, since napag-uusapan na rin lang naman yung reframing, ang Insta360 kamakailan lang naglabas ng winter update. Kasama na inilabas nila doon ang InstaFrame 2.0 para mas papadali natin yung paggamit nitong Insta360 X5. So ito yung mode na instead of shooting 360 videos o kaya flat videos lang, pwede mong kunan yung dalawa or pagsabayin yung dalawa. So just in case ayaw mo mag-reframe, meron ka ng flat video after mo mag-shoot na pwede mo nang i-upload or gamitin. Now kung gusto mo namang mag-reframe kasi meron kang angulo na gustong kunan or gustong gamitin na hindi nakunan sa flat video mo, pwede mong gamitin yung 360 video na nakunan mo. So basically, hitting two birds with one stone. So kung dati-rate, yung natatrack na tao lang is yung nakahawak sa camera to, ngayon, pwede mo nang i-track yung ibang tao na nasa paligid. Yun nga lang, paisa-isa lang. Saka kung dati-rate, 1080p, 30fps lang yung max resolution sa mga flat videos natin, itong 2.0 hanggang 4K 30fps na yung max resolution. Saka sa InstaFrame 2.0, meron din itong pitch tracking para mas smooth out natin yung vertical shake sa mga videos natin. Actually, pati user interface, binago rin nila. Meron na itong malagimbal na function button saka options. Anyway, kasama din ng winter update is yung winter flash cut template. Pero since wala naman tayong snow dito sa Pilipinas kung saan yun yung intensyon ng mga templates na yon, hindi tayo makaka-relate.
Pero kung isa kang Pinoy nanonood ng videos ko, tapos andun ka sa ibang bansa na merong snow, well, pwede mong magamit yung mga flash cut templates na yon para mas mapadali yung mga edits mo. Now, speaking of edits, kung trip mo yung cinematic motion blur sa mga videos mo, well, meron ding inilabas ang Insta360 na bagong ND filter, ang ND128. Magagamit natin to kung talagang masyadong tirik yung araw, na masyadong maliwanag, tapos gusto mong i-lower yung shutter speed mo para ma-achieve mo yung cinematic motion blur. So ilalagay natin tong ND filter na to dito sa lens ng ating camera. Now, bago ko nga pala makalimutan, since na-mention ko kanina about dashboard or yung stats dashboard para sa Insta360 X5 MM93 edition, sa winter update naman, meron din silang bagong feature sa dashboard. Bale, pwede na tayong mag-import ng GPS data galing sa mga third-party devices. So for example, itong running watch na suot-suot ko ngayon, kaya nitong mag-record or mag-capture ng GPS. So sa Insta360 app, pwede natin gamitin yon, o kaya sa Insta360 Studio sa computer. Now, mayroon din silang idinagdag na GPS stat summary na pwede na magamit natin sa ating mga edits, na parang ganito. So yung mga update na yon, of course, makikita din natin dito sa ating Insta360 X5 na MM93 Championship Edition. Siguraduhin mo lang na itong camera mo updated sa latest na firmware, o kaya yung app mo updated din sa latest na version. Now, sa mga nalilito naman at itong dalawa yung pinagpipilian nyo, X5 o kaya X4 Air, well, ito lang yung masasabi ko. Kung flagship level yung hanap mo, mapa-specs man, magandang image quality at performance, mapa-araw man o gabi, saka meron ka namang budget para dito, syempre, itong X5 ang bagay sa'yo. Pero kung baguhan ka pa lang sa 360 cameras at hanap mo is maliit, magaan, pero very capable na rin na pang-shoot sa mga gala mo, sa mga rides, o sa mga adventure mo, at medyo limitado yung budget mo, I think bagay sa'yo itong X4 Air. Kaya din kasi nitong mag-shoot hanggang 8K max resolution. Meron din itong replaceable lens kagaya ng X5. Actually, medyo mahina lang talaga siya sa low light situation or yung low light niya na performance compared dito sa X5. Actually, parehong maganda itong mga kamerang to. Depende na lang talaga sa preference, budget, saka paggagamitan mo. Now, mabalik tayo sa tanong ko patungkol dito sa Insta360 MM93 Championship Edition. Siguro naman nasagot na natin kung ano bang meron sa kamerang to. Now, kung ito na ba yung camera na para sa'yo, na bibilhin mo, well, ikaw lang yung makakasagot niyan. Now, kung ako naman yung tatanungin kung willing ba akong gumastos para sa kamerang to ng sarili kong pera, well, depende yung sagot ko. Kung may Insta360 X5 na ako, syempre hindi na. Halos pareho lang naman sila ng features, except na lang sa iilang detalyeng sinabi at pinakita ko kanina. Kaya nga tinawag itong limited edition. Pero kung first time pa akong bibili ng X5, tapos meron naman akong extra budget, then why not? Now, kung hindi mo naman trip itong Insta360 X5 MM93 Championship Edition, naiintindihan kita. Pero kung isa ka doon sa 9,393 na bibili or nakabili na ng kamerang to, congrats sa'yo, napakaswerte mo.